Kaya't yukadi iti maddaan iti libre a cellphone load kastoy iti aramidin nyo kasapulan nga ugalyen nyo iti agdingeg iti nadyosan a programa a saksi ni Jesucristo kada Domingo alas 8 aging gana iti alas 8:30 iti rabii. Numasumbatan nyo babaen iti text dayjay Bible topic trivia question kalpasan iti programa ket da kayo iti lucky first texter ket maaddaan kayo iti surprise amount of cellphone load iti aramidin nyo i-text laeng dayjay husto nga sungbat yo agraman kompleto anagan ken address you. Daytoy a cellphone load gift promo ket sagot iti saksi ni Jesucristo. Saksi ni Jesucristo, isang banal na programa sa radyo na magbibigay liwanag sa atin mga salita ng Diyos mula sa Biblia para inyo pong ganap na maunawaan ang tunay na mensahe ng ating poong may kapal. Narito po ang Iglesia ng Diyos na nagmula pa po sa Jerusalem, ang natatanging iglesyang wala pong money offer tuwing araw ng pagsamba at wala rin pong ikapong pera na dapat ninyong problemahin. Kaya kami po ay lubos na nag-aanyaya sa inyong lahat na makinig sa pinakatunay na pahayag ng Biblia sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon na si Pastor A.V. Ramos. Asahan po namin ang inyong pakikinig at pagsasaliksik. Saksi ni Jesucristo sa ganap na alas 8 ng gabi hanggang alas 8:30 tuwing linggo. Dito lamang.
di ka sumina. Dalakel na dingit, amin lumbesdang. Kita ni Jesus, intay aganos, oray no'y grigat, intay malasat, ti pagayatan na awanin gana. Ay wanan na tayo magnanayon. Kita ni Jesus, lumagmag na ka, ringrigat mariknam, nagpukaw da. Kita ni Jesus, di ka sumina. Dalakel na dingit, amin lumbesdang. Gaitimanen, tuy saksi ni Hesus Kristo, di nagyusan na timon, di pagilian kayo, a Pilipinas. Isang magandang liwanag ni Kristo sa inyong puso, mga minamahal na tagapakinig at mga texters. Narito na naman po yaong natatanging iglesia na nangangaral po sa inyo na ang Diyos na pinakahihintay po natin ng napakatagal ng panahon ay narito na po siya sa lupa sa kasalukuyan. Kaya ito po ang dala po naming magandang balita para sa inyong lahat. Bueno, muli ako'y inyong sasamahan sa hiling na panalangin ito upang ipaabot po natin ang ating mga kahilingan sa ating poong may kapal. Manalangin po tayo. Kristong aming Panginoon, Ikaw ang aming dakilang amang Diyos na buhay at tagapagligtas. Sinasamba't pinupuri ka namin ng lubos dahil po sa inyong kadakilaan. Unang hiling ko po sa inyo ay ang kapatawaran muli ng aming mga pagkukulang upang kami po ay karapat-dapat na humiling muli sa inyo pong dakilang pangalan. Sa pamamagitan ng inyo pong kapangyarihan at kaluwalhatian ay umaasa po ako lagi na ang banal mong Espiritu ang siyang muling magsasalita sa aking bibig upang lubos na mauunawaan at maiintindihan ng mga minamahal na tagapakinig ang banal na aralin na may babahagi niyo po sa kanila sa gabing ito. At aasahan ko po na tuluyan mo nang bubuksan ang mga mata ng pagkaunawa ng lahat, lalong-lalo na po sa mga minamahal at masisigasig na nagsasaliksik na ang inyong mga salita sa Biblia upang mapag-alaman po nila ang katotohanan patungo po sa pinakatunay na kaligtasan ng kani-kanilang kaluluwa. Kalakip nito naway bibigyan mo lagi kami ng mapagmahal, mapagpakumbaba, at maunawaing puso at laging iadya mo rin kami sa lahat ng uri ng tukso. At aasahan po namin na laging sagipin niyo po kami sa lahat ng uri ng kapahamakan, disgrasya at ganun din po sa mga sakit. Naway ang banal mong Espiritu ang siyang laging mananahan sa aming puso upang kayo po ang siyang maghahari sa amin at hindi po ang kasamaan. At ikaw na po ang bahala sa amin tungo sa ikabubuti ng lahat. Ito na lang po ang aking samot dalangin na akin pong inilalatag sa matamis at dakila mong pangalang Hesukristo na aming Diyos at Panginoon mula ngayon
at magpakailanman. Amen. Ito pong muli ang lingkod ng Panginoon, Pastor A.B. Ramos, na nag-aanyaya po muli sa inyong lahat para magbibigay po ako ng paglilinaw sa mga kaalamang espiritual sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesus upang magliliwanag na po sa inyong puso ang lihim ng katotohanan. Kablaawan kayaw iti nasantuan nga rabi yu amen. Kay ngungut may akakabsat ken gagayam adumdumngag. Adtoy matoy nanumo akabsat yaw ken Kristaw. Kabsat bastay ang hilikal mangibagi kadagiti salsaludsod yaw iti apaw. Asyong batan kadatayaw ni Pastor Ebe babaan iti Biblia. Kamsat, anya kaditi awityo anasantuan at teksto tayo ita. Ngagpay, kadagiti nanos ken naayat adumdumngag. Pastor, daytoy ket may papano siya sinaw iti apostol ti Apaw. Arumbeng atuladen dagiti mga adal, kadagiti sasao ti Dios iti agdama a panawon tayaw. Bueno kamsat baste, italagtaken ni Apo Jesus. Daitanay jaya manasantuan na teksto tayo ita. Tapno ti Apo ket isu na metlaeng. Iti kang runaan nga mangiburay. Mangipakaamo ken mangipaawat kada tayo. Tapno agranyag kada tayo. Iti kinapudno. Ay ayaten nga dumdumngeg. Maiparang ken maited kada kayo. Daytoy pagadalan. Tapno agbalin kay kuma a vigilante. Mang siim. Mang palii wenno mga obserbar. Kadagiti mga adal kada kayo. Kadagiti sasaw ti Dios di tauneg iti kongregasyon nyo. Ket masapol nga ikumparayo dagiti aramiden da. No pudno nga ta anatulad da. Dai di apostol ti Apo idi. Masapol at tuladan. Dagiti amin ang mga adalita iti Biblia. Kaya sa episode na ito, mga minamahal na tagapakinig, isa na namang napakagandang banal na paksa ang isisiwalat namin sa inyong pandinig at masusi rin ninyong pag-aaralan at kayo po ang siyang magbibigay ng konklusyon. Ang teksto po natin sa gabing ito na hiniling ni kapatid Baste ay patungkol kung sino pong apostol ng Panginoon na dapat tutularan o gagayahin ng lahat ng mga ngaral ng mga salita ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Pastor Ebe, mayroon po bang referensya sa Biblia patungkol po sa banal na paksa na akin pong naisuwestiyon sa inyo sa gabing itaw? Kapatid, mababasa po ito sa unang Korento, Kapitulo 4, versikulo 16. Unang Korento 4:16. Magtanong po tayo sa ating teksto. Apostol Pablo, sino po bang apostol ng Panginoon noon ang dapat tutularan o gagayahin ng lahat ng mga ngaral ng mga salita ng Diyos sa kasalukuyang panahon? Ganito po ang kasagutan ni Pablo at anyay, ipinamamanhik ko sa inyo na ano po? Na kayo'y maging tagatulad sa akin. Ulitin ko po ang kasagutan ni Pablo. Anyay, ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y maging tagatulad sa akin. Wherefore I beseech you, for what? Be ye followers of me. Napakaliwanag po mga minamahal na tagapakinig na si Apostol Pablo po pala ang dapat raw tutularan o gagayahin ng lahat ng mga ngaral ng mga salita ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Iti Ilocano version, agsaludsod tayo iti teksto tayo kakabsat. Apostol Pablo, siya sino ti apostol ti Apo idi? Arumbeng atuladen dagiti amin nga mga adal kadagiti sasaw ti Dios iti agdama panawen. Dito yung muna nga Korento Kapitulo 4 versikulo 16. Umuna nga Korento 4:16.
kastoy iti sungbat ni Pablo ket kinunana. Dawatek nga rod kada kayo nganya. At tuladen dakuma. Ulitek tinsungbat ni Pablo kakabsat ket kinunana. Dawatek nga rod kada kayo at tuladen dakuma. Naglawag ayayaten na dumdumngeg nga ni Apostol Pablo kanugayam iti apostol ti Apo idi aron nga tuladen dagiti amin nga mga adal kadagiti sasaw ti Dios iti agdama a panawen. Masapul gayam nga agpaliiw tayaw kadagiti amin nga mga adal kadagiti sasaw ti Dios. No natulad da nga ta daydi wagas nga inaramid ide ni Apostol Pablo. Pastor iti sumaruno asaludsod kaw anya ngay nga raw iti rumbeng atuladen tayaw ken ni Apostol Pablo. Kamsat baste ken ay ayaten na dumdumngeg ada sungbat na dito'y may kadwa Korento kapitulo 12 versikulo 14. May kadwa Korento 12:14 ket kastoy itinsungbat ni Pablo ket kinunana. Adtoy daytoy iti may katlo a daras asisaganak nga umay kada kayo. Tasapay Pablo ket sa anak ko na nga umay paawit kada kayo. Tasapay ajak sa pulen ti kukwayo. No di anya iti sinapol mo idi Pablo? No di da kayo. Ulit kakabsat ti kinuna ni Pablo idi. Ket sa anak ko na nga umay paawit kada kayo. Tadyak sa pulen ti kukwayo. No di da kayo. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours, but you. Agsaludsod tayo manen, anya iting ko na ni Pablo idi kadagiti anak. Wenno kadagiti miyembro na idi kuna ni Pablo dagiti anak sa anda arebeng ti agurnong ti sanikwa amay paay kadagiti amma. Ulit kakabsat tingko na ni Pablo dagiti anak sa anda arebeng ti agurnong ti sanikwa amay paay kadagiti amma. Siya sino ngay nga ti kang runaan nga agurnong iti sanikwa Pablo? No diket dagiti amma agurnong da. Pagpayan na ngay ti maurnong nga sanikwa, ti may paay kadagiti anak. Naglawag ayayaten na dumdumngeg, nga saan ang nagpawit, wenno saan ang nagsapol, wenno saan ang nagdawat iti sanikwa, wenno kwarta ni Apostol Pablo idi, kadagiti miyembro na, sigun metlaeng kenkwana. Ti saludsod ko kada kayo itay ayaten na dumdumngeg, dagiti kadi mga adal kada kayo ita, kadagiti sasaw ti Dios di tauneg iti kongregasyon nyo ket saan da kadimot asinapol dagiti kukwayo wenno sanikwa akwartayo akas ken ni Pablo. No adalen tayo daytoy a pamaneknek papagayam ni Apostol Pablo pay gayam iti nagurnong idi iti sanikwa ken nang ted kadagiti anak wenno miyembro idi takas kinunana dagiti anak sa anda arebeng ti agurnong ti sanikwa amay paay kadagiti amada no diket dagiti amma agurnong da iti may paay kadagiti anak. Sa Tagalog version magtanong po tayo, Apostol Pablo, ano po ba ang isa sa mga dapat tutularan o gagayahin sa inyo ng lahat ng mga ngaral ng mga salita ng Diyos sa kasalukuyang panahon? Dito po sa pangalawang Korento kapitulo 12 versikulo 14. Pangalawang Korento 12:14. Ganito po ang kasagutan ni Pablo at anyay, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo. At bakit po naman? Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo. At ano po ang hinahanap mo noon, Pablo? Kundi kayo. Ulitin ko po ang naging kasagutan ni Pablo. Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. At bakit po naman? Sapagkat hindi nararapat na ano po?
na ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Sino po ang dapat magtipon at magbigay ng pera o salapi? Kundi ng mga magulang ang mga anak. Napakaliwanag po mga minamahal na tagapakinig na si Pablo po pala noon kailan may hindi naghanap o hindi nanghingi ng salapi o pera sa mga miyembro niya, kundi ang pangunahing hinanap po niya ay ang mga tao noon upang manampalataya sila sa tunay na Diyos. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, nagaya ba ng mga mangangaral ninyo sa loob ng inyong kongregasyon si Pablo? Hindi rin ba nila hinanap ang inyo o ang inyong mga salapi? Kasi kung atin pong susuriin ang naging pahayag ni Apostol Pablo noon, siya pa po ang nangag-ipon at nangagbigay ng pera para sa mga tao, kagaya ng kanyang sinabi na anyay, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Hindi po pala naging pasanin si Pablo noon at hindi rin po pala siya naghanap o nanghingi ng pera sa kanino man. Ang susunod ko pong katanungan, Pastor Ebe, may trabaho o hanap buhay po ba noon si Apostol Pablo na siyang pinagkukuhanan po niya ng kanyang pinansyal na gastusin upang hindi po siya maging pasanin ni numan sa pangangaral po niya noon sa mga salita ng Diyos? Mayroon po kapatid at mga minamahal na tagapakinig. Noong pong nasa Corinto si Pablo ay nakipanuluyan siya sa mga miyembrong kapatid. At ang naging hanap buhay po pala nila noon ay gumawa ng tolda na siyang pinagkukunan po nila ng lahat ng pinansyal na gastusin. May patutuo po sa mga Gawa Kapitulo 18, versikulo 3. Mga Gawa 18:3. At ganito po ang pagpapatunay ng mga apostol at anilay, at sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila'y ay ano po? Gumawa ng mga tulda. Ulitin ko po, sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tulda. For by their occupation they were tent makers. Ang tanong ko po sa inyo, may sarili din bang trabaho o hanap buhay ang mga mangaral ninyo sa loob ng inyong kongregasyon na kagaya po noon ni Pablo? Kayo po ang makakasagot niyan, mga minamahal na tagapakinig. Iti Ilocano version, anya kaditi panggidan, pagbirukan, wenno trabaho da Apostol Pablo idi, agraman kakadwana ang mga kasaba? Ti prueba na ket masarakan dito yung Aramid Kapitulo 18, versikulo 3. Aramid 18:3, kastoy ti pamaneknek dagiti apostol ket kinunada. Ket agsipod ta agkaopisyuda, nagdagos kadakwada, ket nagtrabaho da. Ket anya ti panggedanda? Ti panggedanda agar aramid kadagiti tulda. Naglawag ayayaten na dumdumngeg, na da Pablo idi, ada panggedanda, pagbirukan da wenno trabaho da, nga iso iti panagar-aramid da kadagiti tulda, nga iso da itoy, iti pangalalaan da, iti pinansyal agastuenda. Ti saludsod ko kada kayo kakabsat, ada kadimot iti panggedan, pagbirukan wenno pagsapulan da, dagiti mga adal kada kayo, iti unag iti kongregasyon nyo, pangalalaan damot iti pinansyal agastuenda, akas ken Pablo, da kayo kakabsat iti kang runaan na makasungbat, iti daytoy. At dagayang panggedan wenno pagbirukan ni Apostol Pablo ide, pangalalaan na iti pinansyal agastuen na. Ti saludsod ko pa'y pastor, adda ka di balakad ide ni Apostol Pablo kadagiti amin nga mga adal kadagiti sasaw ti Dios iti agdama a panawen? Adda kamsat baste, ken ay ayaten na dumdumngeg,
Dito yung muna nga Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 11 aging gana iti 12. O muna Tesalonica 4, 11, 12. Kasto iti balakad ni Pablo ket kinunana. Ket agawaan nyo kuma iti agbiag asitatal na. Ket anya ti sangwen mi Pablo? Ket sangwen nyo dagiti pagsapulan nyo metlang. Ulit kakabsating ko na ni Pablo. Ket sangwen nyo dagiti pagsapulan nyo metlang. And to do your own business. Ket anya pa Pablo? Ket ang trabaho kayo kadagitim imayo. Akas itim bagami kada kayo. And to work with your own hands. Tasapay? Tapno makapag na kayo asitatak ng kadagiti tagarwar. Ket anya pa Pablo? Ket awan kumati anya manapakasapsapulan nyo titulong. And that you may have lack of nothing. Naglawa gayayate na dumdumngeg. At ibalakad ni Pablo idi kadagiti mga adal kadagiti sasaw ti Diyos ita. Ket sangwen tayo kanumot lang iti pagbirukan tayo. Wenno pagsapulan tayo. Tapno adda pangalaan tayo iti kwarta gastuen tayo. Ket awan kumakano iti anyama napakasapsapulan tayo titulong. Sigun metlang ken ni Pablo. Kaya't nasa wen papagayam. San tayo kumakano nga dumawdawat iti tulong finansyal. Kadagiti miyembro tayo. Tapno mayadal tayo laeng dagiti sasaw ti Dios. Ti saludsod ko. Daagiti kadi mga adal kada kayo iti unag iti kongregasyon nyo. Ket sinango da kadi mutlaeng dagiti pagbirukan da wenno pagsapulan da. Et nagtrabaho da aya kadimot kadagiti imada. Wenno sanda kadimot laeng anagsapul ti tulong pinansyal kada kayo. Akas iti narami di ni Pablo. Da kayo ti makasungbat iti daytoy kakabsat. At sa Tagalog version, ang tanong, Apostol Pablo, ano po ang inyong pangaral sa mga aral ng mga salita ng Diyos sa kasalukuyang panahon? Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Unang Tesalonica 4, 11, 12. Ganito po ang kasagutan ni Pablo at anyay, at pag-aralan ninyong maging matahimik. At ano po? At gawin ang inyong sariling gawain. At ano pa po Pablo? At kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Upang ano po? Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa nangasalabas. At ano po ang gagawin namin? At huwag kayong maging mapagkailangan. Napakaliwanag po, mga minamahal na tagapakinig, na ang isa po pala sa mga pangaral ni Pablo noon ay gawin natin ang ating pinagkakakitaan o trabaho. At huwag daw tayong mapagkailangan o kaya huwag daw tayong umasa sa ating miyembro para sa pinansyal na gastusin. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ang mga ngaral ba ninyo sa loob ng inyong kongregasyon ay may pinagkakakitaan o pinaghahanap buhayan po ba sila? At hindi po ba sila humihingi sa inyo ng tulong pinansyal na kagaya po ni Pablo noon? Kayo po ang siyang makakasagot niyan, mga kapatid at mga kaibigan. Ang mga ngaral po pala sa mga salita ng Diyos ay dapat mangagpagal o kaya magsipagtrabaho po sila sa kani-kanilang sariling mga kamay at huwag daw po silang umasa ng pinansyal na gastusin sa mga miyembro. Ang panghuli ko pong katanungan, Pastor Ebe, paano po kung ayaw namang mangagpagal o ayaw magtrabaho ang mga ngaral ng mga salita ng Diyos? Kapatid at mga minamahal na tagapakinig, ang kasagutan ay nasa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 10. Pangalawang Tesalonica 3:10, ganito po ang pahayag ni Pablo at anyay, sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo
Ay ano po? Ay aming iniutos ito sa inyo na ano po Pablo? Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Napakaliwanag po mga minamahal na tagapakinig na kung ayaw daw pong magtrabaho o maghanap buhay, ang lahat ng mga ngaral ng mga salita ng Diyos ay huwag din daw namang kumain ayon po kay Pablo. Iti Ilocano version, ti saludsod, kasanono adda madingag trabaho kadagiti mga adal kadagiti sasaw ti Dios. Dito'y may kadwa ti Salonica kapitulo 3 versikulo 10. May kadwa ti Salonica 3:10. Kasto'y ti sungbat ni Pablo ket kinunana. Auray paidi anda kami kada kayo. Embilbilin mi kada kayo daytoy. Kanya? No adda madingag trabaho. Anya iti maaramid Pablo? Di met kuma mangan. Ulit kakabsating ko na ni Pablo. No adda madingag trabaho. Di met kuma mangan. Naglawag ay ayaten na dumdumngeg. Nga dagiti mga adal kadagiti sasaw ti Dios. No adda madi kanungag trabaho. Di met kuma mangan. Awan man ti oras tayo kakabsat. Ket kas nayon na iti adal tayo ita. Nang tuladan met nga ta ni Pablo. Iti inaramid na idi. Dito yung muna Korinto kapitulo 11 versikulo 1. Umuna nga Korinto 11:1. Kasto iti sungbat ni Pablo ket kinunana. Tuladen dak kuma akasmet iti panang tulad ko ken Kristo. Ulitik papagayam. Tuladen dak kuma akasmet iti panang tulad ko ken Kristo. Naglawag kakabsat tinulad met gayam ni Pablo ni Kristo idi. Sapay kumata sa anyo aliplipatan day di apostol ti Apo nga iso ni Pablo nga iso iti rumbeng nga tuladen kuma dagiti amin nga mga adal kadagiti sasaw ti Dios. Kadagiti padak nga mga adal iti agdama panawen natulad tay ngatan ni Pablo idi. Ket sapay kumapapagayam tagam miris tayo kadagiti wagas nga inaramid ni Pablo idi. Ket panawenen tumulad tayo kuma ken kuana. Pagyaman anda ka pastor, iti nalawag apan ng sungbat mo kadagiti salsaludsod may iti apaw. Amok nga adumanen dagiti nagdengeg analawlawagan. Ket kastan agyaman kami met kada kayaw kakabsat ken gagayam iti anusyo ang nagdengeg kada kami kadagiti sasaaw ken sursuro apay baga iti Dios kada kayaw. Adto ito'y nanumo akabsatyaw ken Kristaw kabsat baste ang hilikal pumakada ket iyaw awis ko kada kayaw nga agdadanggay tay tumanan nga agadal iti apaw iti sumarunaw a Domingaw iti kastoy nga oras. Mga minamahal na tagapakinig, kung mayroon po kayong mga katanungan na gustong liwanagin sa Biblia o kaya naghahanap po kayo ng payong sa inyong problema o gusto po ninyong umanib sa aming iglesia, tumawag o mag-text sa church CP number 0948-2780-317 0948-2780-317. Dito rin po ang lingkod ng Panginoon, Pastor A.B. Ramos. Nagpapaalam po sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli, kasihan nawa kayo ng ating Panginoon. Bueno kakabsat ken gagayem, daang kayandak tain tayagyaman iti Apo. Kristo nga pumi, pagrukbaban ken daydayawin da ka. Agsipod ta si kati berbo a Dios aman nubot mi. Aglaplapusanan iti nak panagyaman manen ken ka. Agsipod ta si kay ti Apo. Anayat kada kami. Nang iburay ken nang ipakaam mo.
No siya sino ti apostol idi, arumbeng nga tuladen, dagiti amin nga mga adal, kadagiti sasaw ti Dios. Apo, rumbeng kaya matuladen mi, dagiti wagas, wenno pamayan, akas itinarami di ni Apostol Pablo, ada kayo matlang kayam itinang tuladan na. Isot gapuna nga pagyamanan da ka iti di mabubos, agsipod tayin surum dagitoy, tapno mamuan mi, masurutan mi, ken man anay mi, iti kapupudnuan na panagserbi, ken panang tungpal mi ken ka. Apo kas may nayon ko paya pagyamanak ken ka, kadagiti nasaya at asalunat, nga ipapay mo iti pisikal na bagbagimi, ken iti panangililisim kada kami, kadagiti nakanasaksakit, disgrasya, ken sulsulisog. Apo nagkado dagiti pagyamanan mi ken ka, amok nga mom, iti adda dito'y puso mi, isot gapuna dagito'y langen, itin nakitalak, amay gapu iti nasudi, ken napataganagan mo nga Hesu Kristo, manipudita ken iti agnanayon nga wanting gana. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo ay siya nawang makakamtan ng bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kada